Sa paanan ng Sierra Madreng kabundukan, sa pagsikat ng araw sa silangan ng Bulacan, ipinunla ng kasaysayan ang isang tanging bayan na sa Panginoong Diyos ay lubos na nakalaan. Ang bayang ito ay namumukod tangi, tanyag sa lalawigan, sa taglay nitong rikit, higit na nagpatingkad sa makulay nitong awit. Ang simbahan na dito ay malao nang nakatindig. Itinatag ng mga paring Pransiskano noong taong 1772 ang simbahan ng Santa Maria ay saksi sa mayamang kultura at kasaysayan ng bayan. Ang kasalukuyang estruktura na yari sa batong adobe ay bunga ng pagpupursigi ni Padre Tomas Marti na siyang bumuo sa nooy kapilyang yari sa pawid at kawayan. Ang kabuuan ng harapan ng simbahan ay batay sa arkitekturang barok. Tampok sa harapang bahagi nito ang imahen ng La Purisima Concepcion na wari nakatunghay sa buong kabayanan. Ang loob ng simbahan ay lubhang maaliwalas. Puno ito ng aranya na wari ay mga kandilang nagniningas. Sa paligid ng kisame nito ay nakaukit ang panalangin Aba Ginoong Maria sa wikang Latin. Matatagpuan ang dalawang Pilipinong santo na sina San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod sa magkabilang panig ng pintuan. Isa sa pinakatampok na disenyo ng simbahan ay ang langit-langitan nito, halaw sa disenyo ng domo ng Basilika ni San Pedro sa Roma. Ito ay nagtataglay ng mga larawan ng 12 apostoles, mga litanya ng Mahal na Birhen at mga titulo ni Maria na siyang patrona sa mga parokya sa Bulacan. Makikita sa apat na pangunahing haligi ng simbahan ang mga pintang larawan ng apat na ebanghelista, sina Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Sa magkabilang gilid ng santuaryo ay mayroong dalawang retablo. Sa kaliwa ay ang retablo menor ng Panginoong Hesukristong muling nabuhay, kasama sina Santo Domingo at San Francisco ng Assisi. Sa kanang bahagi naman ay ang retablo menor ni San Jose, esposo ng Mahal na Birheng Maria, kasama sina Santa Clara ng Assisi at Santa Teresita ng Batang Jesus. Pinakatampok at pinakabanal na lugar sa buong simbahan ang santuaryo nito. Dito makikita ang altar ng Eukaristiya at ang altar ng Salita. Sa pusod nito ay ang tabernakulo o ang sisidlan ng banal na sakramento. Sa retablo mayor naman nakaluklok ang mapaghimalang imahe ng La Purisima Concepcion na napapaligiran ng 7 anghel. Sa itaas ng luklukan ng Birhen ay ang Santissima Trinidad. Makikita rin sa magkabilang panig ng retablo mayor ang mga magulang ni Maria, sina San Joaquin at Santa Ana.
Ang kisame ng santuaryo ay puno ng pintang larawan na nagpapakita ng kaluwalhatian ni Maria, kasama ang mga taong naging bahagi ng pagpapatunay sa kalininisang paglilihi sa kanya. Sa loob ng mahigit 200 taon, mga mananampalataya ay iyong inampon. Sa oras ng kagipitan, sa iyo ay sumisilong. Sa iyong pagmamahal, kami nagkakanlong. Tunay ngang ikaw ay isang buhay na patunay ng masidhing pananalig at pagsintang tunay. Sa birheng mapaghimala, ina nitong aming bayan, La Purisima Concepcion, patnubay namin at sandigan. Sa makasaysayang lalawigan ng Bulacan, lunan ng mga bayani at mayamang kultura, matatagpuan ang isang bayan na ipinangalan sa mahal na birhen, ang Santa Maria. Ito ay tahanan ng isang mapaghimalang imahen ng mahal na ina na siyang kumukupkop sa bayan sa loob ng mahigit 2 siglo. Ang mayamang kasaysayan ng mananampalataya na pinayabong sa paglipas ng panahon ay umusbong kasabay ng pag-unlad ng ekonomiya at pagsulong ng bayang ito. Ang mga salaysay at pagpapatunay tungkol sa mga himala na nakamtan sa tulong ng mahal na ina, gayon din ang malalim na debosyon dito, ay patuloy na ibinabahagi hanggang sa ngayon, dahilan upang lalong lumaganap ang pamimintuho sa kanya. Sa kasalukuyan, ang bayan ng Santa Maria at ang mga mamamayan nito ay patuloy na ginagabayan ng isang mapagmahal na ina, ang itinuturing nilang buhay, katamisan at pag-asa, ang kahanga-hanga at mapaghimalang birhen ng La Purisima Concepcion, pintakasi ng bayan ng Santa Maria at maningning na tala ng lalawigan ng Bulacan. Dahil sa kakulangan ng talaang pangkasaysayan, ang tunay na pinagmulan ng imahen ng La Purisima Concepcion ay hindi matukoy. Ayon sa mga salaysay, mayroong 2 posibleng batayan tungkol sa pinagmulan ng imahen. Una, pinaniniwalaan na ang imahen ay inukit ng isang praileng Pransiskano mula sa isang piraso ng kahoy na bahagi ng isang galyon na naglakbay patungo sa Pilipinas sa panahon ng kalakalang galyon ng Maynila, Acapulco. Ikalawa, ipinapalagay din na ang imahen ay umiiral na nang itatag ang bayan noong taong 1772 at inilagay sa ilalim ng pagtataguyod ng La Purisima Concepcion. Bagaman at hindi malinaw ang pinagmulan ng imahen, hindi ito naging hadlang upang patuloy na yumabong ang debosyon dito. Sa kasalukuyan, ang imahen ay tinuturing bilang isang yamang kultural ng bayan. Nasusulat sa kasaysayan na maraming mga kahilingan ang iniuugnay sa La Purisima Concepcion. Sinasabing ang mahal na birhen ang naging proteksyon ng bayan mula sa kamay ng mga kaaway sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Noong taong 1880, ang simbahan ay nasira dahil sa isang lindol, at noong 1899, ang bayan ay nawasak dahil sa isang malaking sunog na dulot ng digmaang Pilipino-Amerikano. Sa panahong ito, sinasabi na ang imahen ng La Purisima Concepcion ay nawala sa loob ng 30 taon. Kalaunan, natagpuan ang nawawalang orihinal na imahen sa bayan ng Gapan sa kalapit na lalawigan ng Nueva Ecija taong 1930 sa pamamagitan ng isang nagngangalang Teofilo Ramirez. Siya ang nagsalaysay na ang mahal na birhen ay nagpakita sa kanya sa isang panaginip at nagbigay ng mga tagubilin
kung saan matatagpuan ang imahen. Ang mga mananampalataya ay naniniwala na bumalik sa Santa Maria ang mahal na Birhen upang ipagpatuloy ang paggabay at pag-aalaga sa kanyang mga anak sa mahihirap na panahon na noon ay nagbabadya pa lamang, tulad ng ikalawang digmaang pandaigdig mula 1,941 hanggang 1,946. Umaga ng ikapito ng Disyembre, taong 1979, nagimbal ang mga mamamayan ng isang nakababahalang balita. Ang orihinal na imahen ng La Purisima Concepcion ay ninakaw mula sa altar ng simbahan. Ang mga mamamayan ay kumilos at humingi ng tulong sa mga lokal at pambansang opisyal at mga ahensya ng pamahalaan. Ang mga deboto ay nagtipon sa simbahan at malungkot na nakilahok sa dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion noong 8 ng Desyembre taong 1979 nang walang namamalas na imahen sa altar. Pagkaraan ng 9 na araw, sa mabilis na pagkilos ng pamahalaan sa ilalim ng pamamahala ni dating Senador Blas F. Ople, Tubong, Bulacan, ang imahen ay nahanap at natagpuan sa isang antique shop sa Maynila na nakahanda na para ipadala sa ibang bansa. Ang imahen na muling binihisan ng kanyang maringal na kasuotan ay inilagay sa altar sa gabi ng 17 ng Disyembre taong 1979 sa gitna ng mga luha at palakpakan ng mga mananampalataya. Ang debosyon sa La Purisima Concepcion ay kilala hindi lamang sa lalawigan ng Bulacan kung hindi maging sa iba pang bahagi ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. Dahil dito, ang simbahan ay tinalaga bilang pook peregrinasyon ni Obispo Rolando J. Triatirona noong taong 2000, kaugnay ng pagdiriwang ng dakilang taon ng yubileo. Nang ipagdiwang ng Diocesis ng Malolos ang ginintoang taong anibersaryo ng pagkakatatag nito noong 2012, itinakda rin ni Obispo Jose F. Oliveros ang simbahan bilang isang pook peregrinasyon. Ang imahen ng La Purisima Concepcion ay pinararangalan ng libo-libong mananampalataya mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Labis din ang karangalan ng bayan ng Santa Maria sa kanyang mga anak na napabilang sa hanay ng kaparian at relihiyoso. Natatangi rito sina Lubhang Kagalang-galang Protasio G. Gunggon, ang unang obispo ng Antipolo, Rizal, at Lubhang Kagalang-galang Bartolome G. Santos, obispo ng Iba, Zambales. Iniuugat din ang bokasyon ng mga pari at relihiyosong tubong Santa Maria ang kanilang debosyon sa mahal na ina, na masasabing nakatulong din upang makatugon sila sa tawag ng Panginoon. Ang mayamang kasaysayan ng bayan ay buhay na saksi sa bawat himala, kagalingan at paggabay na nakamit ng mga mamamayan dahil sa labis na pagmamahal at malalim na debosyon sa La Purisima Concepcion. Kalakip ang biyaya at awa na pinagkakaloob ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang inang si Maria. Kaiba sa mga tradisyonal na larawan ng Immaculada Concepcion na isinalarawan ng pintor na si Bartolome Esteban Murillo, ang imahen ng La Purisima Concepcion ay naglalarawan ng isang maringal na reyna na nadaramtan ng magarang kasuotan at napapalamutian ng mamahaling alahas. Ang imahen ay nakatayo sa isang globo na yari sa pilak. Ang ahas ng Eden ay makikita sa paanan ng Birhen, isang karaniwang simbolo na kilala sa mga larawan ng Immaculada Concepcion. Isang pilak na araw at buwan naman ang nasa paanan nito, batay sa paglalarawan
sa aklat ng pahayag. Ang mga kamay ay nasa posisyon ng pananalangin habang may hawak na setro o baston de mando na simbolo ng kapangyarihan. Sa paligid ng mukha nito ay ang resplendor at nakaputong naman sa ulo nito ang korona at oryola na may 12 bituin. Isang pares ng hikaw at isang atotsa sa noo ang bumubuo sa mga alahas ng imahen. Ang puti, ginto at asul ang mga karaniwang kulay na nauugnay sa La Purisima Concepcion. Kaiba sa karaniwang imahen ng Immaculada Concepcion, ang La Purisima Concepcion ay mayroong puting belo bilang simbolo ng kadalisayan. Kapansin-pansin na ang bayan ay nagdiriwang ng pista sa unang Huwebes ng Pebrero matapos ang pista ng Candelaria. Dahil dito, naging malaking katanungan kung bakit hindi pinagdiriwang ng bayan ang pista nito tuwing 8 ng Disyembre, ang araw ng dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion. Dalawang paliwanag ang maaaring makatugon sa katanungang ito. Una, ang doktrina ng Immaculada Concepcion ay pinahayag ni Papa Pio Ix noong taong 1854. Gayunpaman, mula pa noong ika-6 ng Pebrero, taong 1578, pinahayag ni Papa Gregorio XIII sa pamamagitan ng bulang Ilius Fulti Presido ang pagtatatag sa Katedral ng Maynila at ipinangalan ito sa paglilihi kay Maria. Maaaring naimpluwensyahan ang mga prailing Pransiskano na ipangalan din ang isa sa kanilang mga kapilya sa Mahal na Birhen upang gunitain ang pagkakatatag ng Katedral ng Maynila. Ikalawa, maaari rin na ang bayan ng Santa Maria ay tinatag sa unang Huwebes ng Pebrero taong 1772. Sa taong ito, ang unang Huwebes ay pumatak sa kapistahan ng paglilinis ni Maria o La Purificación na pinagdiriwang tuwing 2 ng Pebrero. Bilang pinakamatandang pagdiriwang tungkol kay Maria, maaaring ang mga Pransiskano ay nagpasya na italaga ang bayan sa ilalim ng pangangalaga ng Mahal na Birhen. Anuman ang mga dahilan sa pagdiriwang na pista tuwing buwan ng Pebrero, higit na dapat maunawaan na ang pag-unlad ng bayan ng Santa Maria ay nakaugat sa malalim na debosyon ng mga mamamayan nito sa Mahal na Ina. Kaiba sa karaniwang pista sa Pilipinas, ang Santa Maria ay nagtataglay ng isa sa pinakamahabang pagdiriwang sa bansa. Nagsisimula tuwing 8 ng Disyembre at nagtatapos sa huling linggo ng Pebrero sa susunod na taon. Ang taunang pagdiriwang ay binubuo ng humigit kumulang 3 buwan. Sa panahong ito, ang mga tao ay abala sa pangangasiwa ng mga gawain para sa pista, gaya ng mga palaro, paligsahan, konsyerto, pagtatanghal at parada. Isang malaking sorpresa ang dumating noong 8 ng Pebrero taong 2018, araw ng kapistahan ng La Purisima Concepcion. Kasabay ng pagdiriwang ng banal na misa sa pangunguna ng lubhang kagalang-galang Jose F. Oliveros, nooy obispo ng Malolos, pinahayag ang dekreto na nagbibigay ng pagkilala sa mapaghimalang imahen ng La Purisima Concepcion at paggawad dito ng koronasyon episkopal. Ika-3 ng Marso taong 2018 ang itinakdang araw ng koronasyon episkopal at ang mga deboto mula sa iba't ibang bahagi ng Bulacan at mga kalapit na lalawigan
ay dumalo sa pinakahihintay na pagdiriwang bilang parangal sa mapaghimalang imahen. Personal na ibinigay ni Obispo Oliveros ang katesismo sa nasabing okasyon. Noong panahon ng koronasyon, ang butihing obispo na isa ring deboto ng La Purisima Concepcion ay sumasailalim sa pagpapagamot dahil sa sakit na kanser. Ang masidhing pagnanais ng mga mamamayan ng Santa Maria na magawaran ng pagkilala ng simbahang Katolika, ang laganap na debosyon at mga biyayang nakamit sa pamamagitan ng kanilang patrona ay nagpatuloy. Dahil dito, ang mga hakbangin upang hingin ang pahintulot ng Santo Papa Francisco para sa koronasyon kanonika ng La Purisima Concepcion ay isinagawa. Ka-28 ng Marso noong 2019, inaprubahan ng Santo Papa sa pamamagitan ng kalipulan para sa pagsamba sa Diyos at disiplina ng mga sakramento ang dekreto ng pagkilala ng simbahang Katolika sa mapaghimalang imahen ng La Purisima Concepcion. Iginawad dito ang koronasyon kanonika sa ngalan at kapahintulutan ng kanyang kabanalan Papa Francisco. Ika-1 ng Pebrero noong 2020, Sabado, araw ng debosyon sa Mahal na Birhen, isang makasaysayan at hindi malilimutang araw para sa mga mamamayan ng Santa Maria, kung kailan ginanap ang maringal na koronasyon kanonika ng La Purisima Concepcion. Ito ay dinaluhan ng mahigit 3,000 mga deboto, mga pari at mga obispo, kasama ang lubhang kagalang-galang Jose S. Palma, Arsobispo ng Cebu, na siya ring naging punong tagapagdiwang. Ang daan upang makamit ang pagkilalang ito ay hindi naging madali, ngunit dahil na rin sa pamamagitan ni Maria ay nakamit ng bayan ng Santa Maria, ng Diocesis ng Malolos at ng mga namimintuho sa La Purisima Concepcion ang isang dalangin na matagal nang hinihiling. Ang koronasyon kanonika ay handog ng sambayanan bilang pasasalamat sa hindi nagmamaliw na pagmamahal at biyayang kaloob ng Panginoon sa tulong at pamamagitan ni Maria, ang La Purisima Concepcion. Sa kabila ng pagbabago ng sibilisasyon at teknolohiya, ang marubdob na pag-ibig at debosyon ng mga mamamayan ng Santa Maria sa kanilang pintakasi ay hindi masusukat ni numan. Ang kasaysayan at kalinangan ng matulaing bayan ay nakaugat sa pamimintuho nito kay Maria. Kalakip ang bawat pag-unlad na nakakamit nito dahil na rin sa paggabay niya. Anuman ang maging hamon ng buhay, ang bayan ng Santa Maria ay taas noong susulong, kalakip ang pag-asa, biyaya at pagmamahal na kaloob ng Panginoon sa tulong at pagkandili ng kanyang masintahing ina, ang La Purisima Concepcion, aming buhay, katamisan at pag-asa.